Totoo bang mahusay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience niyo po ito? Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? No. Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? Nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Senador Rodante Marcolita, walang takot na ibinulgar ang ginawa ni Tito Soto at Ping Lacson. Welcome back to Kaakibat TV. Sa higit kumulang 1 taon nga na investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal, ay isa si Senador Rodante Marcolita sa nakikipagbakbakan sa Senado para matunton ang mastermind sa kontrobersya ng nakawan sa kaban ng bayan. Sa bagong pahayag nga ni Senador Rodante Marcolita ay isa sa kanyang ibinulgar ay ang ginawang aksyon ni Tito Soto sa kanyang panunungkulan bilang Senate President sa Senado na walang nangyari sa investigasyon ng flood control scandal na isa nga sa katanungan ng taong bayan kung totoo bang mahusay mag-alaga sa investigasyon si Tito Soto. Totoo bang mahusay mag-alaga si Tito Sen? Maaari. Pero sa panig ko, pwede akong magsabi ngayon. At ito'y alam niya. Personal experience niyo po ito? Personal experience ko to. Okay. Ako mismo ang nakiusap sa kanya. Dalawang pagkakataon na kinausap ko siya bilang Senate President. Kasi ako naman, pag lumapit ako sa tao, ang alam ko ito'y makakabuti sa atin. Tama po ang yun. pagpunta ko sa kanya, dahil yung unang pagdinig ni ni Ping sa Blue Ribbon, nagkaroon na kami kaagad ng hindi pagkakaunawaan sa ilang bagay. 3 bagay ang binanggit ko sa kanya. Una, sana Mr. Chairman, huwag ka nagpapa-interview na kung saan ay may pinapanigan ka sa mga respondents natin. Dapat maging objective ka para sa ganun, yung impartiality ng ginagawa natin ay hindi nila questionin. Opo. Tama naman po yun. Nagalit siya, sabi niya, opinion ko to this is my perspective. Sabi niya, tapos pinukpok niya kagad, hindi niya ako pinaraan. Ang isa pa, sana dapat sabihin ko sana, bakit ka pumupunta sa DOJ at saka sa ICI? Ano bang relasyon ng Blue Ribbon Committee? Bakit nakikipag ka sa executive? So lahat ng gagawin mo, hindi namin alam, hindi ka ako maganda 'yon. Oo naman, Pagkatapos, meron ako sinasabing prejudicial question. Aba, inano niya ako. Hindi ba niya alam bilang abogado, ang ibig sabihin ng prejudicial question ay ganito. Yung ba technical na meaning ng prejudicial question ang inano niya? Para bang pinamumukha niya sa akin, ito abogado ka pero gumagamit ka ng isang phrase na hindi mo naintindihan. Alam mo, ginamit ko lang yun sa ordinary meaning. Ibig ko sabihin, itong mga ito, nape-prejudice yung ating yung ating ginagawa. Nagiging bias ka rito Ngayon, yun ang unang pagkakataon na pinuntahan ko si SP Soto. SP Soto. Sabi ko, Mr. President, sana kung ma-advisean mo yun na, alam mo na yung bata mo. Sige, sabi niya, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Makalipas ang ilang buwan, ayun, nag-splice siya ng video kung ano-anong pinagagawa niya para palitawin niya na meron akong sinabi na sinusurrender ko ang parte ng ating Philippine territory. Hindi lalong bumigat, pinuntahan ko uli. Okay. Mr. Senate President, parang hindi mo yata siya nasabihan, lalong lumala, sabi ko. Kaya mo kanya, tahanin ko na ngayon, sabi niya. Wala rin nangyari. Hanggang ngayon nagsasalita. Punta ng punta sa media, lahat sinasabi, para lang lait-laitin ako at may ibang kasama ko. So sa tanong ni Kuya Benny, Kuya Benny, talagang napakahirap sagutin kasi kailangan lahat
Magkaroon ng adjustment. Wag ganito. Sa patuloy nga nagpahayag ni Senador Rodante Marcolita ay ibinahagi nito ang kanyang pagkadismaya sa naging takbo ng investigasyon ng nakaraang Senate Blue Ribbon Committee at sa buong Senado sa pangunguna ni Tito Soto at Ping Lacson na kung saan isa-isang sinagot ni Senador Rodante Marcolita ang mga katanungan kung anong nangyari ngayon sa Senado at katanungan kung sino ang mga taong mananagot sa trilyong piso na nawawala sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga taong gahaman na nakaupo sa gobyerno. Para sa buong kwento, narito ating panoorin at pakinggan ang pahayag ni Senador Rodante Marcolita. Narito ang video. Pwede ko ba akong sagutin ngayon kung bakit nagkaganito tayo? Yan, opo. Ho. Bakit ba ganyan ang nangyari ngayon sa Senado? Inisa-isa ko, sabi ko, Kuya Benny, sabi ko, unang-una, kaya nagkaganito ang Senado, kauna-unahan na, nilustay natin ang halos 9 na buwan. Ang mga tao naghihintay ng kasagutan kung anong nangyari sa pera nila na ninakaw sa tanghaling tapat. Opo. The 1 trillion scandal in flood control projects. Ano ang ating may dadahilan sa tao na sa loob ng 9 na buwang singkad ni isang pagdinig ay wala kayong ginawa? Basahin ninyo ang social media. Maring ang mainstream media hindi nire-reflect ang katotohanan nito. Pero ang social media, wala nang katiwa-tiwala sa atin ang dahil doon. Dahil pinipilit ng chairman, sabi ko, na hindi siya magpapatuloy ng pagdinig hanggat hindi kami pumipirma sa partial report. Kuya Benny, ikaw ba naging undersecretary ka? Binigyan ka ng isang director mo na pinapipirma niya, ay pinagagawa mo niya. Ito po yung report ko, sir. Pakipirmahan niyo po. Partial pala po ito. Nakita mo, Kuya Benny? Anong klaseng report ito? Kalahati lang. Ano ipipirmahan ko rito? Sir, ito pa lang. Hindi, ayusin mo muna. Mahirap na ako. Baka mamaya, pinirmahan ko yan. Pagkatapos, yung palang kalahati, inconsistent pala dito sa kalahati ito, nakapirma na ako dyan. Ano sasabihin mo? But hindi po ba yung pagpumirma kay, di ba, parang affidavit yan eh. Bawat pahina, pipirmahan mo. Di ba, ganon? Kalahati pa lang yung report, pinapipirma na sa'yo. Pero bawat pahina po, pipirmahan, hindi po. O yung huli lang. Yung huli lang ang pipirmahan mo kasi pati yung pagkakabigay sa amin hindi naman hard copy. Binigyan lang kami ng Soft copy. Hindi soft copy, link USB. lang. Link pala. Binigyan kami ng link. Kami ang magpiprint. Ngayon, ang nakakapagduda ron, wala namang instruction kung kanino galing ito at anong gagawin namin. Ang gusto nila, basahin namin. Pagkatapos, kung pumayag kami, ibibigay nila yung last page. Doon kami pipirma. Paano kung pinalitan yung mga ilang pahina doon na nakapirma lang ako doon sa ano? Hindi naman binigay sa iyo yung... At saka, Kuya Benny, partial pa nga lang eh. Hindi pa yung buong report. O, gagawin bang kondisyon? Ano sinabi ng tao ngayon? Nagalit ang tao. So, doon nagsimula ang kawalan ng pagtitiwala. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!